Good day everyone, especially to my professor, Sir Renz, sa akin pong mga kamag-aral at sa lahat po ng mga makakapanood ng video na ito, video reporting patungkol po sa aking research. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ang aking pong pinag-aralan na yung digital well-being, yung pong ethics of social media and mental health, kung ano nga po ba yung mga issues ng social media na nakakaapekto po sa ating mental health at sa ating pong well-being. Kung ano po yung mga unethical issues ng social media at kung paano po ito nakakaapekto sa ating mental health. Bago po pala muna ang lahat, ako po si Mr. Jericho P. Franco, mula po sa Bachelor of Secondary Education major in Filipino. Kaya muli, nawa po ay paglaanan ninyo ng oras ng pakikinig patungkol po sa aking pinagsaliksikan. So ito po, ang mga nilalaman po nito ay ang introduction, ethical issues on social media, impact on mental health, at yun pong ating about po sa pornography. Sa introduction po, ito po, sabi po dito, social media raises several ethical issues including cyberbullying, misinformation, data privacy, and addiction which can significantly impact mental health. These issues can lead to feelings of isolation, anxiety, depression, and low self-esteem affecting individual of all ages. So, ibig sabihin po yung mga unethical issues po natin na nangyayari sa social media, ito po ay nakakaapekto sa lahat po. Wala pong pinipiling kasarian, wala pong pinipiling edad. At yung mga issues po na ito ay nakapagdulot po sa atin ng mga feelings of isolation, yung dahil po tayo na i-invalidate ng ibang tao sa social media, o kaya po dahil sa mga misinformation, tungkol po sa mga cyberbullying, nagkakaroon na po tayo ng feelings of isolation. At karamihan nga rin po sa mga nade-depress ngayon or nagkaka-anxiety, nagkakaroon po ng low self-esteem, ay dahil po sa social media, sa mga hindi po magandang paggamit ng social media, kagaya nga po ng cyberbullying, yung pagpapakalat po ng mga misinformation, yung mga pag-expose po, yung paglabag sa ating data privacy, at addiction na po, na parang para sa kanila ay hindi na po nila kaya ng walang social media, ganyan, and wala na pong paggamit ng social media, at pag po hindi sila nakakagamit, para po bang nababalisa sila sa kanila pong mga ginagawa. So, sa ating pong ethical issues in social media, unang-una na nga po rito na binanggit natin ay yung cyberbullying. Ito po yung online harassment or yung pong pagbubuli sa isang tao gamit po ang social media, kagaya nga po ng pagpo-post ng isang ng picture ng isa pong individual, tapos po ay iba-body shame po ito. Isa po itong klase ng cyberbullying. At yung cyberbullying nga po, meron po talaga siyang serious consequences para po sa mga biktima. Diba po, meron po tayong mga reports na dahil po sa cyberbullying and online harassment ay nakakaranas po sila ng anxiety, or worse po, nagkakaroon po ng depression. At meron na nga rin pong napabalita sa isang data na meron pong nag-suicide dahil po sa online harassment or yung pong ating tinatawag na cyberbullying. At ito naman po laganap lalo na po sa Pilipinas, hindi naman po natin ito maikakaila. Yun pong paglaganap ng misinformation na dahil nga po dito ay nasisira po yung mga reputasyon ng ibang tao, at marami pong nami-mislead dahil sa pagkalat po ng mga misleading information ay nakakasira po ng reputasyon ng ibang tao, nakakapagligaw po ng ibang tao, at nagkakaroon po ng violence. Hindi po ba dahil sa pagpapakalat ng mga misinformation, halimbawa po nakarating sa isang tao, yung pinost sa social media na misinformation nakarating sa ibang tao, hanggang sa nagkaroon na po ng violence dun po sa bagay na yon, na yan po ay bunga ng misinformation. Ito rin po isa sa mahalagang issue po na kailangan nating pansinin pagdating sa social media, ayun pong data privacy.
nawawala na po ng privacy ang bawat isa sa atin dahil po yung amounts of personal data po na napopost sa ating social media kung minsan po ay nagagamit, na ibabahagi ng hindi po napoprotektahan yung atin pong data privacy. Kaya nga po, ito po ay meron ding isang malaking bunga na meron din pong mga maaaring itulot na hindi maganda sa bawat isa sa atin. Yung pong mga hindi tamang paggamit ng atin pong mga data privacy. Next po natin dyan yung ating body image concerns. Parang kagaya lang po ito ng sinabi ko kanina, in example ko sa ating cyberbullying, na meron po talaga ng mga tao na halimbawa ipopost yung picture ng isang tao, tapos sasabihan siyang mataba, sasabihan po siyang hindi maganda. Nagkakaroon po talaga, o yung iba naman sinasabi sobrang payat, ganyan. At ito po ay parang lumalait sa kanila, di po ba? At yun po ay nakakapagdulot dun sa tao ng contributing, di po ba sabi nga dito, contributing to body image dissatisfaction. Yung pong hindi satisfied sa kanyang katawan dahil nga po dun sa nangyayari po na yon. At yung iba naman po dahil sinasabihan silang sobrang payat, nagkakaroon naman po ng eating disorder at parang hindi po sila nakokontento sa kanilang katawan hanggang sa nai-stress na po sila, ina-anxiety na nila dahil lagi nilang iniisip yung maganda ba yung kanilang katawan sa harapan at paningin po ng ibang tao. Social isolation po, no? Yung while social media can facilitate connection, it can also lead to feelings of loneliness and isolation if real-world interactions are neglected. Dahil po sa maling paggamit ng social media, parang ayaw na pong makipag-communicate ng iba pong tao kahit bagamat ang social media naman po ay talagang nalikha para sa pakikipag-communicate. Pero dahil nga po sa maling paggamit nito, di po ba, nagkakaroon ng social isolation. Yung parang ayaw na pong makisama dahil sa, halimbawa sa mga nakikita, napapanood po, halimbawa po nagkaroon ng magbabarkada, na nag-swimming, nag-banding, tapos hindi po siya nakasama. Dahil sa takot po niya na parang hindi po ba siya makarelate doon sa mga nangyayari, ay nagkakaroon po siya ng feeling of social isolation. Di ba po? Ganun po iyon. Parang sa mga trending naman din po na nangyayari ngayon, dahil hindi ka nakasabay sa trending, parang maiinggit, ganun. O kaya naman, natatakot ka na hindi makasabay sa trending, nagkakaroon po ng social isolation. Ayan, yung isa, ito rin po, yung parang kagaya rin po ng sa body shaming natin, at saka po sa cyberbullying, yung comparison and low esteem, yun nagkakaroon po ng pagkukumpara. Hindi po ba? Halimbawa, sa buhay ng isa, sa buhay ng isa, sa kakayahan ng isa, sa kakayahan ng isa, sa katawan ng isa, sa kulay ng isa, nagkakaroon po ng pagkukumpara. At dahil po sa pagkukumpara na yon, bumababa po talaga yung self-esteem po ng mga nakukumpara. Po ba? Halimbawa, ano po yung pinagkaiba ng yung mapayat, mataba, o kaya naman po maputi, maitim yung balat, ganun po. Nagkakaroon po ng, isa po yan sa mga unethical issues natin sa social media na nakapagdudulot po ng hindi maganda sa ating mga social media users. Ano po? And ano naman daw po yung impact nito sa mental health natin? Ayan, unang-una na nga po yung anxiety and depression. Ayon po sa isang pag-aaral, di po ba? Yung social media po ay nakatulong daw po or naging dahilan ng pag-increase po ng rate ng anxiety and depression, lalo na po sa mga adolescents natin. Di po ba? Dahil nga po sa mga nabanggit natin, kaya po karamihan po ng mga na-anxiety or nagkakaroon ng depression dahil po sa social media natin. Yung sleep disturbance naman po, dahil nga po nagkakaroon na po ng addiction. Di po ba nawawala na po yung ating sleeping pattern. At pag po yung ating paggamit ng social media ay nakakasira na sa ating pagtulog, di po ba karamihan po, hindi sila, kahit anong gawin nila, hindi sila makatulog, hindi po sila mapakali dahil po sa paggamit nila ng social media, nagkakaroon na nga po ng tinatawag natin na addiction. Pag naman po
nagkaroon na ng addiction, nagkaroon na ng sleep disturbances, makakaapekto na po ito hindi lang sa mental health kundi maging sa ating physical health. Ito naman po yung kagaya po ng sinasabi ko kanina na fear of missing out, na parang dahil hindi ka makasabay, diba? O kaya po nakikita mo yung iba. Ayan, parang yung FOMO po na tinatawag natin yan, na leading to feelings of inadequacy and anxiety. Ayan po. Yan po, nabanggit na rin po natin yan kanina, yung low self-esteem. Ayan po, yung social isolation, loneliness. Di po ba? Dahil nga po sa social media, sa maling paggamit ng ating social media. Yan po, cyberbullying. Nabanggit na rin po natin yan kanina na naglilig po sa mental health, sa anxiety, depression, and even suicidal thoughts. Ito naman po, bakit po natin ito nabanggit, yung atin pong pagkakaroon ng pornography addiction. Ayan, talagang hinuli ko po yan dahil talaga naman po itong nangyayari at nakakabahala po yung pagtaas ng kaso ng pornography addiction, di po ba? Yung social media, sabi nga po dyan, social media and pornography consumption raise ethical concerns, particularly regarding mental health, objectification, and potential addiction. Na kung ito nga po, noon, meron lang po mga particular na sites kung saan pag gusto mong makapanood ng pornography, pupunta ka doon. Pero ngayon po sa nangyayari sa ating social media, kahit hindi mo gusto na makapanood ng ganon, ay lumalabas po sa mga wall. Lumalabas na sa Facebook, meron na rin pong lumalabas dyan na mga edits na meron pong mga pornography sa TikTok, sa Twitter, di po ba? At di po ba talaga pong nakakabahala yung pagtaas ng ganitong kaso kasi nakakaapekto po talaga ito sa mental health at nagkakaroon nga po tayo ng addiction, di po ba? Na dahil may mga tao na na-addict na sila na talagang kahit anong gawin nila parang gustong-gusto na nilang manood ng pornography, ganyan, nagkakaroon na po ng addiction. Yan, while social media can be a positive tool for connection and information sharing, its constant exposure to curated images and information can lead to negative psychological effects. Ito po talagang napatunayan na dahil po sa pagka-addict sa pornography, nagkakaroon po baga ng depression, anxiety, and low self-esteem. Totoo po, kahit po yung productivity ng isang tao, pag po siya ay nanood ng pornography, at nag-lead po ito sa masturbation, naaapektuhan po yung kanyang productivity. Di po ba? At nagkakaroon po talaga ng depression, anxiety. Di po ba? Kaya, yung iba pong tao, parang ito po yung nakikita nila na parang makakapag-satisfy sa kanila. Pero sa isang banda po, hindi po talaga dahil ito pa po yung nag-lead sa kanila sa depression and anxiety. Yan po, sabi nga po dyan, pornography consumption, especially when excessive, can also negative impact mental health, leading to issues like depression, anxiety, and addiction. Kaya, sana nga po, magkaroon na ng maayos na patakaran, di po ba, sa paggamit nito. Dahil meron pong mga kabataan na ito po, na talaga naman pong may ganito na napag-aralan na meron pong mga tao na dahil po nakapanood sila, meron pong mga kabataan, yan, kabataan na nakapanood niyan, naging curious, hindi po ba ginawa nila, nag-lead sa teenage pregnancy po. O kaya naman, meron din po ito, mas nakakabahala, merong mga kabataan, nakapanood, nag-lead po sa pagre-rape. Di po ba kaya ito pong bagay nito, bagaman maselan, bagamat hindi siya particular na pinag-uusapan, pero isa po talaga ito sa ethical concerns. Yung pong pornography, paglaganap ng pornography sa lahat ng site. Noon nga po, sa isang site lang, pero ngayon, pumupunta lang doon, lahat ng may gusto. Pero ngayon, ayaw mo man na gusto, lalabas sa Facebook, lalabas sa TikTok, lalabas sa Twitter, lahat ng mga content na meron pong pornography or kahalayan na nakikita po kahit ng mga bata. Na sabi nga natin, hindi naman na natin mapipigil, halos lahat ng kabataan may social media. At ito po ay nakapagdudulot ng marami pong mental health effects sa buhay ng mga kabataan. Kaya ko po ito ipinahuli
Kaya ko din po ito binibigyan ng diin dahil isa po talaga ito sa mga social media concerns na hindi po napaglalaanan ng oras ng ating mga ng ibang mga researchers po sa mga unethical issues po na nangyayari sa ating social media. Ayan. Muli maraming salamat po sa paglalaan ninyo ng oras upang makinig sa aking presentation. Sana po ay nakapagbukas ito ng isipan ng bawat isa sa atin sa tamang paggamit po ng social media sa kung paano natin gagamitin ng social media. Ito po ay awareness, hindi lamang para sa ibang tao, kundi mismo sa ating sarili. Po ba kung paano ang tamang paggamit ng social media at kung paano po natin ito maiiwasan. Hindi po ba yung masyadong pagka-addict, hindi po ba ganyan, o kaya naman po yung mga unethical issues. Hindi po ba? Simple lang naman daw po. Paano po ba natin malalaman kung tama yung ilalagay natin sa social media? Simple lang daw po. Isipin lang daw po natin yung ipopost natin ay para sa atin. Hindi po ba? Halimbawa po ako yung ipopost ko or ilalagay ko sa social media, iisipin ko para sa akin. Pag daw po natuwa ako, dapat ko siyang ilagay. Pero pag yung ipopost ko na pinatungkol ko sa akin, inisip ko na para sa akin yun, nasaktan ako, hindi ko daw po yun dapat i-post. Yun po ang mali. Kasi, isipin lang daw po natin na kung ano yung bagay na ayaw nating gawin sa atin ng iba, ay wag po nating gawin. Yung mga bagay na ayaw nating gawin sa atin ng iba, ay wag daw po nating gawin din sa iba. Do not do unto others things you don't want to do unto you. Sabi nga po sa Tagalog. Yun po, muli maraming salamat po sa inyong lahat na nakinig sa presentation na ito. Lalong-lalo na po sa aming Prof. Sir Renz. Maraming salamat po at sumaatin po lagi ang pagpapala ng ating Panginoon.